Hey guys, Tecno Camon 30 Pro 5G versus kay Infinix GT20 Pro. Pareho pong 16K ang SRP ng dalawang smartphone na to. Alin kaya ang perfect choice dito para sa'yo? Dahil same processor lang din yung dalawang smartphone na yan na meron Dimensity 8200 Ultimate na processor. Pero sa may camera nag-focus si Tecno at sa gaming nga nag-focus ito si Infinix. At kitang-kita yan dito sa may design niya dahil meron siyang RGB light sa may likod si Infinix. Unlike nga dito kay Tecno, super simple lang siya. At napaka-elegant para sa mga casual user dyan. Unlike sa may design guys ng Infinix, na mga gamer talaga ang target market ng smartphone na yan. At yung design naman ng Tecno, kahit di ka gamer, sigurado magugustuhan mo yan. Or kahit gamer ka, baka magandahan ka rin sa may design ng Tecno na yan. Sa package nila, pares po sila na mayroong magandang case na kasama, na parehong hard plastic case. At naka 45 watts case si Infinix, at naka 70 watts naman si Tecno. At parehas po silang supported ng bypass mode. At same din sila na walang earphone na kasama. Sa display, same din sila dito na meron 6.78 inches. AMOLED 144Hz na refresh rate. Kung sa may display lang, hindi kayo magkakamali sa dalawang smartphone na yan. Dahil pareho napakaganda ng display nila para sa mga ganyang presyo ngayon. Kung pang movies lang, goods na rin yan. Dahil parehas din sila na supported ng Full HD Plus sa may Netflix or kahit pang social media lang guys. Ay napaka-smooth ang display nila. Isa pang na-appreciate ko sa dalawang smartphone na yan is yung kanilang haptic feedback. Na hindi na nga siya katulad guys ng karamihan sa mga smartphone ngayon na mga sinaunang vibrate pa. Na parang nanginginig pa pagka pinipindot natin. Dito guys mararamdaman natin na mas maganda na siya at mas tactile. Tetestingin din natin guys itong 20 minutes na benchmark test natin para makita natin kung sino bang mas malakas maging sa dalawang smartphone na yan. At dito muna tayo sa mga camera nila habang naglo-loading yan. Parehas po sila guys na meron triple camera. Si Infinix meron 108 megapixel saka dalawang 2 megapixel lang. Triple camera nga siya pero technically parang naka single camera lang. Compare mo kay Tecno na meron 50 megapixel na main camera saka 50 megapixel na ultra wide saka 2 megapixel na depth sensor. Pero mas high-end guys yung camera ni Tecno dahil naka Sony lens yan. Yan ang malaking lamang ni Tecno compare kay Infinix. Yung mas magandang camera. Well guys, syempre kung ako papipili sa dalawang smartphone na yan, obvious naman ang choice ko dyan. Syempre si Tecno Camon 30 Pro 5G. Then mas papakinabangan natin yung mas magandang camera compare sa mas magandang design na merong LED lights na sa likod niya. Dahil kung magbe-base lang tayo sa mga display nila saka sa performance, wala tayong makikitang malaking difference dyan. Dahil halos same lang sila. Dahil sa camera sila nagkaiba. Dahil sa camera nakapokus ng Tecno guys. At sa gaming nakapokus si Infinix. At yung design nga ng Infinix, isa yung malaking selling point niya. Saka kay Tecno rin naman guys yung ibang gaming features ni Infinix. Like ng bypass mode, saka yung 120fps na gameplay sa may Mobile Legends. Ito yung resulta guys ng 20 minutes na benchmark test natin. Sumobra ang init guys ng dalawang smartphone na yan. Dahil lumabot po sila ng 52 degrees Celsius yung temperature nila. Sobrang init yan para sa may 20 minutes na benchmark test lang natin. At nabawasan naman ng 13% sa may battery si Infinix. At nabawasan lang ng 10% si Tecno ayon dyan sa may test natin. At guys, yung kayang games ng Infinix is kaya rin yan ni Tecno. Pero yung quality na naibibigay ni Tecno, hindi yun maibibigay sa atin ni Infinix pagdating nga sa may camera. Pero kung gaming na design nga ang gusto natin, syempre dun tayo kay Infinix. Hindi lang muna guys yung mabilis na comparison natin dyan. Thanks for watching.